Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos na Espiritu, nung kailangang suguin sa lupa, nagkaroon ng katawang tao. Yung katawang tao na yon, yun ngayon ang ipinaglihi ni Maria. Gusto ko ng kompletong sagot. Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ito namang sugo. Sige po. Alam kong stricto ka masyado tungkol sa sugo. Gusto mo, basta sugo ng Diyos, kailangan sundin natin. Di ba? Ngayon ito, Brother Eli, itong sugo na ito, basic to sa lahat ng sugo. No? Pero napagtaka ako, lahat ng protestante, kagaya, lahat, hindi niyo sinusunod to ba? Sinusuway niyo ang sugo na to. Bakit kasama ho ako dyan? Kasama kayo. Ano ho, halimbawa, ano yan? Itong sugo na to, Brother Eli, no? Basahin ninyo sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. Ang ganito nakalagay doon, ituro ninyo sa inyong mga anak, sa inyong pagtulog, sa inyong pagising, sa bawat anong gagawin ninyo, ilagay ito ninyo sa inyong kamay at ilagay sa gitna na inyong noo, ibabaw sa inyong mata, at ilagay sa inyong mga pintuan na pagrespeto, maski na hindi man lang sa na hindi sabihin na sa ngalan sa Ama. Sabi nyo, Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7. Basahin po natin. 6 to 9. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Sabi ng Diyos, yung mga salita niya, ilalagay mo sa iyong puso, sa iyong isip, ituturo mo sa iyong mga anak, susulat mo pa sa bahay mo. Tapos sinabi niyo, hindi ko sinusunod. Nagpaparatang kayo ng Hindi, brother, hindi, bakit hindi sinabi ka? Sinusunod ko nga yun eh. Hindi, bakit? Palagay ko, ako nga lang ang sumunod dun eh. Hindi, brother, kasi yung nakasulat doon, itali ito sa inyong kamay. O, itinali ko nga ako sa kamay. Ilagay dito sa gitna. Nakalagay nga ako rito. Gusto nyo, patayin nyo lahat ng ilaw. Babasahin ko sa inyo Biblia. Sa ngalan sa Ama yan eh. It's the first part. No? Kasi ganito po yan eh. Utos ng Diyos, ilagay mo sa isip mo. Itali mo sa kamay mo. Alam nyo, kahulugan nun, hindi naman literal yun eh. Hindi naman literal. Lalagay mo ba rito sa noo, dito sa noo? Ang noo, simbolism ng isip. Ang kamay, simbolism ng paggawa. Kaya yung salita ng Diyos, dapat malagay sa isip at malagay sa paggawa. When you do things, you must do things in accordance with the will of God. Tala mo, kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat yata ng pastor, ako lang ang sumunod dun ngayon eh. Bakit? Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puro nakasulat eh. Ako lang naman yata nagtuturo ng tandaan yung nakasulat eh. Tingnan nyo yung tagabasa ko. Hindi ko pa sinasabi, binabasa na. Di na ituro ko na sa kanya. Sabi, ituro nyo sa inyong mga anak. Tinuturo ko, mga anak ko yan eh. Tingnan nyo, mga anak ko, ang tatalino sa Biblia. Hindi pa sinasabi, binabasa na. Hindi pa nga nabubuksan, nababasa na eh. Di ba? Ibig sabihin nun, yung nagturo, matalino rin. Kaya pinaratangan nyo ako, hindi ko sinusunod. Sinusunod ko nga po eh. First part, Brother Eli, first part yun sa sign of the cross. Hindi po sign of the cross. Hindi mo Father yan eh. Hindi po sign of the cross. Hindi mo Father yan eh. Yung kumanyan, hindi mo sign of the cross yan. Ay, wala naman nakalagay. Ilagay mo sa tiyan. Wala naman eh. Di ba? Kung sign of the cross yan, dapat may tiyan at may bibig. Kasi ang sign of the cross, ganun eh. First part yan. Sabi naman dyan, kamay lang at noo. Ibig sabihin ng kamay, paggawa. Ang noo, kaisipan. Wala naman sa tiyan eh. Sa second part, Brother Eli, sa second part yung nabasa mo naman sa Lucas at saka sa Mateo na si Jesus ay pinanganak ni Virgin Maria sa tiyan niya, kaya
kung may utos man sa Ama sa paglagay sa ating kamay, sa pagsabi sa ngalan sa Ama, pues, respetuhin rin natin ang anak. Sa tiyan ni Maria, sa pagsabi sa anak. Sumpayan. Magkasumpayan. Ito po. Pagbibigyan ko kayo. Akin na. Ayoko sana eh. Pero pagbibigyan ko sila, wala kasi sa Biblia yun ang sign of the cross eh. Let us look at it from the point of view of the Catholic Church. Kasi siya lang may sabi nun, di naman ng Catholic Church eh. Ang sabi ng Catholic Church, dito sa Katisismong Kristiyano, sinulat ni Hernando Antiporda, may imprimatur ni Hernando Antiporda, may nihil obstat ni Abriol, Censor Librorum. Ito, sa page 3, ang sabi ito, ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ano? Yun daw ang tanda ng Santa Cruz, yun daw ang ipang-aadya sa kaaway. No, mali yan, Brother Eli. Hindi po. Huwag yung paratangang mali. Hindi ako papayag niyan. Huwag niyo akong paratangang mali. Huwag patapusin niyo ako. Hindi ako papayag paratangan ako ng sasabi ng mali. Brother Eli. Natin niyo ha? Papabasa ko. Are you a Catholic, sir? Sino po ang Catholic dito? Paano siya sabihin mali? Librong Katoliko yan eh. Nagsulat na ng mali. Mali. Church infallible. Ito nga, tanda ng Santa Cruz nga ito eh. Pakibasa ko, kapatid. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon namin Diyos, sa mga kaaway namin. Ayun. Ano raw po ang tanda ng Santa Cruz? Pang-aadya sa mga kaaway. Sabi ng librong Katoliko. Kaya nga, pagka lalabas ka sa bahay, lalabas ka sa bahay, nagsasantagaan-tanda ka para pag-adya ka sa kaaway. O kaya, pag sasakay ka sa aeroplano, gaan-tanda ka para ipag-adya ka sa kaaway. Sa disgrasya. Ang tanong, bakit? Pagka tatapat ka sa simbahan, nag-aantanda ka rin. May kaaway ba sa loob? Yun ang tinatanong ko. Tanong, Dito eh. Yan lang tanong, Brother Eli. Tungkol naman, Brother Eli, Hindi po. Alam nyo, sasabihin nyo kasi mali ako. Hindi nyo pa nalalaman kung ano itong binabasa ko. Pinaparatangan nyo kung hindi tama. Wala akong kwenta pag-uusap natin. Mauubos lang po ang oras, kapatid. Hindi naman kayo naniniwala eh. Pagbigyan po natin yung magtatanong. Alam nyo, sabi ng Biblia, pagka ang pag-uusap, mapupunta lang sa hindi pagkakaunawaan, tigilan na natin. Di ba? Pagka mapupunta lang sa hindi pagkakaunawa, ay pinaparatangan niya akong mali, kaya napalundag ako sa stage. Buti hindi sumusumpong yung rayuma ko. Kundi, nadapa ako ron. Kasi ito, hindi ko naman aklat ito. Aklat Katoliko ito. Na ang tanda raw ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Nagtataka naman ako, bakit pag nasa loob ka na ng simbahan, kaharap ka nung pare, sabi nung pare, ano ibig sabihin nun? Di kaaway. Sasagot kayo, mas marami naman kayo. Lalo ka naman kaaway. Di ba ganun yun? Eto, may sabi nun Hindi ko naman inimbento ito, mga kapatid. Aral ng Katoliko ito. Gayon, ang tanda raw ng Santa Cruz, pang-adya sa kaaway. How will you say that in Bisaya, kapatid na Noli? Yung pang-adya sa kaaway. Panglaban kontra sa mga kaaway. Yung ang tanda ng Santa Cruz, pang-kontra sa kaaway. Bakit pagka may prosesyon, pagtapat ni Santa Maria, gumaganong ka rin? Di kaaway din yun. Ganun ang labas. Hindi ako may sabi nun, ito. Librong Katoliko ito, di ko naman inimbento to. Ayoko pong napagsasabihang ng loloko ako, nagmamali. Tandaan nyo, yun lang ang aking naipagmamalaki sa buhay. Wala akong pinag-aralan, wala akong pera, wala akong karangalan. Isa lang hanggang ngayon ang naiingatan ko. Pag sinabi ko sa taong bayan, tinitiyak ko na ang sinasabi ko totoo. Dahil para wag kayong maloko. Yun po ang sinasabi ko. Tanungan ko po lamang, Brother Eli, tungkol doon sa sinabi ng isang pastor way back 2002 nang nagkaroon ng grand
Bible study sa Tabaco City. Nagbigay siya ng isang practical example. Sinabi niya, ang Diyos raw ay parang Maynila. Parang? Katulad ng Maynila. Then, ang mga relihiyon, katulad ng mga sasakyan. Maraming mga sasakyan na gustong makapunta ng Maynila. Pwedeng mag-train, bus, jeep, marami. Halimbawa, Brother Eli, isa ka sa driver ng sasakyan. Ang unang katanungan, ano ba ang pagkakaiba ng sasakyang dinadala mo kumpara sa iba? Pangalawa, paano ka po ba nakakasiguro na ang mga pasahero mo ay makakapunta ng Maynila? Then, ano po ba ang pruweba nyo na ang paniniwalang tulad nito ay tunay at tamang daan patungo sa Diyos? Unang-una, itutuwid ko lang yung maling narinig mo dun sa pastor na sinasabi mo. Totoo, lahat ng sasakyan na papuntang Maynila, makakarating sa Maynila kahit mag-eroplano ka, mag-helicopter ka, sumakay ka sa bangka. Dahil sa Maynila, meron pong sa Ilog Pasig, sa may Malacanang, pwede rin pong yung water transportation Pwede ka rin sumakay ng taxi o sumakay ka sa tren, makarating ka sa Maynila. Kung papunta sa Maynila ang pag-uusapan. Di ba? Pero pag papunta sa langit ang pag-uusapan, walang maraming sasakyan. Pakinggan nyo sa 14:6 ng Juan. Basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O di wala naman palang ibang sasakyan, kundi si Kristo. Ako ang daan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. E di maling example yun. Lahat ng sasakyan, pwede mong sakyan para makarating sa Maynila. Pero papunta sa Ama, isa lang ang paraan mo, si Kristo lang. Kaya, dapat kay Kristo ka lang dadaan. Siya lang ang susundin mo. Siya lang ang daan papunta sa Ama. Hindi marami. There is not a variety to choose from yung carrier to bring you to the Father. Si Kristo lang ang kaisa-isang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Hindi po lahat ng paraan. Ngayon, ganito yon. Sabi ng iba, kahit karaw-asang relihiyon, makakarating ka sa Diyos. Sabi nila, hindi rin po totoo yon. Hindi lahat ng relihiyon dadaling ka sa Diyos. 23:15 ni Mateo. Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. O hindi lahat ng relihiyon dadaling ka sa Diyos. Meron dadaling ka sa impyerno Bikulin mo nga yan, Brad Mel. Herak man sa saindo, mga eskriba asin mga parisiyo, mga parasagin-sagin, huli talinilibot nindo ang dagat asin ang daga sa paggibo nin sarong prosilito. Asin kun siya iyuna, ginigibon nindo siya na makaduwa pang aki nin impyerno kisa sa induman sana. Ata nyo? Merong mga mangaral, yung miyembro nila, ginagawa nilang makadalawang beses pang anak ng impyerno sa sama. Meron akong kilalang tao Nung siya'y Katoliko, tahimik siya. Nag-iglesia. Hindi ko na lang sasabihin kung ano iglesia. Alam niyo nangyari? Tumapang. At nakahanda raw siyang pumatay para sa iglesia niya. Biro mo, kung talagang natuklasan mong relihiyon totoo, ba't tinuruan kang pumatay? Diba? Ang sabi ni Kristo, sa mga Kristiyano, iibigin ninyo ang inyong kaaway. Walang sinabing patayin ninyo ang kaaway nyo. Kung tunay yung relihiyong nakita mo, hindi ka matututo ng pagpatay. Diba? Ang nakuha mo relihiyon, gago. Kagaguhan. Panluloko. Gaya ng ipinangangaral ng mga eskribas at pariseyo nung una na
ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno. Biro mo, aanib ka sa reliyong, gagawin ka anak na impyerno? Pupunta ka ba sa langit nun? Impyerno, punta mo nun eh. Ano po ibig ko sabihin? Hindi pare-pareho lahat na relihiyon. Ngayon, sundan ko yung tanong mo, kapatid. Sabi mo, paano ako makakatiyak na makakarating ako sa Maynila? No? Unang-una, kung sasakay ka sa Maynila, hindi naman lahat ng bus sa Legazpi Terminal, sasakyan mo. Hindi naman lahat ng bus papunta sa Maynila eh. Meron siguro papunta sa Sorsogon. Meron papunta sa Gubat. Di ba? Meron papunta doon sa Naga. Hanggang Naga lang. Meron papunta sa Maynila. Unang-una man dapat gawin, pagpunta ka sa Maynila, tignan mo muna yung signboard ng bus. Manila. Yan. Oh. Pupunta ka sa Diyos. Tignan mo muna signboard. Ano ba iglesia yan? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ay, sa Roma, punta mo niyan. Ang signboard mo, mali eh. Gusto mong pumunta sa Diyos. Anong signboard? Ang daladala ko, Iglesia ng Diyos. Yun ang daladala kong pananampalataya. Bakit? Sa paniniwala ko, ang may-ari ng iglesia ang Diyos. Saan kita dadalhin? Yung signboard, dun papunta yun. Kaya nga iglesia ng Diyos ang pinangangaral ko sa buong mundo. Oh. Saan ka pupunta? Sa Diyos ka pupunta. Di doon ka sumakay. Ang signboard Diyos eh. Meron ba tayong katunayan? Basa. 43:7 ng Isayas. Basahin natin. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan. Oo. Yaong aking ginawa. Ano yun sa Diyos? Ang bawat tinatawag sa aking pangalan, yun ang akin. Sa aking kaluwalhatian, yun ang aking inanyuan, yun ang aking ginawa. Yun sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Hindi pwede yun sa Diyos, tatawagin mo sa pangalan ni Aglipay. Sino sa inyo, Iglesia Aglipayano? Biro mo na may kawawa ka na may tinawag ka sa pangalan ni Aglipay. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Meron naman dito, sa Legazpi, Lutheran. Biro mo, tinatawag ka sa pangalan ni Martin Luther. Kung sa Diyos ka papunta, huwag kang papayag tawagin kang Luterano o Mormons. Huwag kang papayag Mormons ang tawag sa'yo. Pagka papunta ka sa Diyos, dapat yung pangalan niyang nakakabit sa iyong sinaaanibang relihiyon. Yan dapat natin makita. Ang katunayan, kumuha pa tayo ng sitas ng Biblia sa Daniel 9:19. Basa. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko. Bakit? Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Saan daw ho tinatawag? Ang iyong tao, thy people is called by thy name. Yun. Kaya ako, sigurado ako kung saan ko dadalhin yung sasakay sa bus ko. Ang signboard Maynila, di nakakarating kami ng Maynila. Sumakay ka, di mo tinignan yung signboard. Sumakay ka, ang signboard pala ay Gubat, Sorsogon. Doon ka mapupunta sa Gubat. Hindi ba ganun yon mga kapatid? Ganun lang yon. Yun ang isang masasabi ko, kapatid. May kautusan po ang Panginoon na huwag kang magnakaw. Sa kabila po nito, may isa pang kautusan, huwag kang magnais ng hindi mo ari. So, para po bang nagkakapare-pareho po yan? So, ang gusto ko lang po, sa pagdalo ko pong ito, ay maibigay po nyo sa akin ang solido, ang tunay ng 10 utos po ng Diyos. Brother Eli? Alam mo po kapatid, sabi niyo parang nagkakapare-pareho yung sa 10 utos na huwag kang magnakaw, tapos yung isa naman huwag kang magnasa ng hindi mo pag-aari.
Hindi po magkapareho yan, kapatid. Ang Diyos naman po hindi makulit eh. Kaya lang, hindi lang natin naiintindihan. Yung pong huwag kang magnakaw, iniuutos po yun sa kamay. Huwag kang magnakaw. Sa kamay po yun, sentralisado yung utos na yon. Pero, meron pong utos na huwag kang magnanasa o mag-iimbot. Sa puso naman po yun. Meron kasi hindi naman nagnanakaw yung kamay niya, pero ninanasa ng kanyang puso. Para bang din yung nangangalo niya, may nangangalo niya, talagang sinisipingan niya yung kanyang kalo niya. Pero may pangangalo niya, hindi naman niya sinisipingan, pinagnanasaan niya, dinadaan niya sa imagination. Pakinggan niyo sa Mateo, Kapitulo 5, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kaniyang puso. Ayan, yung pagtingin na mayroong masamang hangad, may pagnanasa, nagkakasala na. Hindi mo pa kinakalo niya, nagkakasala ka na. Bakit? Kasi ang inuutusan na sa akin, hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung diwa, yung konsyensya. Naiutos po ang Diyos dyan eh. Kaya huwag kang magnanasa. Huwag kang mapupuot. Kasi mayroong tao, hindi ka nga pumapatay. Puot na puot ka naman sa kalooban mo. Malinis nga ang kamay mo, hindi ka pumapatay. Pero marumi naman ang kalooban mo dahil mayroong kang puot. Pakinggan nyo sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At naalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang puot, Bradman? Nasa kamay ba yung puot? Wala po sa kamay, kapatid na Eli, nasa puso po. Ayun, nasa puso po yun. Kaya may utos para sa puso. Yung pong sinasabi nyo, hindi magkapareho yun. Yung huwag kang mag-iimbot, magnanasa sa hindi mo pag-aari, utos po ng Diyos sa puso yun. Yung naman huwag kang magnanakaw, utos ng Diyos yun sa kamay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Kaya mostly ang concentration ng utos na huwag kang magnanakaw ang kamay. Kasi ang ito nang nanakaw ng tao yung kamay eh. Pero ang ipinagnanasa ng tao yung kanyang puso. Kaya masasabi ko, kapatid, huwag niyo pong pagbintangan na ang Diyos parang redundant o makulit dahil parang pare-pareho sa kanya. Hindi po totoo yan. Kaya yung sinasabi niyo na ano ba talaga yung solidong utos? Ang utos po ngayon, hindi naman 10 utos. Sa panahong Kristiyano, ang 10 utos po kasi binigayan sa panahon ni Moises. Para po sa Israelita yan. Pagkain natin ng 31:18 ng Exodo, kapatid na Luz. As na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patutuo, na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kanino niya binigay yung 2 tapyas na bato, Sis Luz? Ibinigay po niya kay Moises. Paano binigay? Sa bundok ng Sinai. O ngayon, ano ba yung nasa 2 tapyas na bato na ibinigay niya kay Moises at para kanino yun? 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kanino raw ipinapatupad yung 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato? Hindi ba ang kausap dyan ng Israelita, kapatid na Luz? Tama po. O katunayan, basahin mo yung 5:1, patuloy-tuloy. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila
at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Para kanino yun, Sis Luz, yung tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa Horeb? Para po iyon doon sa mga Israelitang buhay na kaharap ni Moises ng panahong yaon. Para po sa kanila yon, sa mga Israelita. Ang katunayan, basahin mo yung Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mapalatuntunan at mga kahatulan. Para saan yan, Bradman, ang kautusan ni Moises na ibinigay sa Horeb? Sabi po, para sa buong Israel. Ayan, daw hindi para sa atin yan, Bradman. Para sa buong Israel. At pagdating ng panahong Kristiyano, ang sabi naman sa 13:39 ng Gawa, pakinggan mo kapatid. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayan, pagdating ng panahong Kristiyano, sa pamamagitan ng Kristo, aariing ganap tayo. Pero hindi tayo aariing ganap, we will not be justified by the law of Moses. Kaya hindi na po yan ang batas ngayon yung 10 utos. Kulang po yan, kapatid. Sasampulan para sa Israel lang yan eh. Kaya nga gumawa ang Diyos ng bagong tipan. Kasi kulang po yan dati. Yan ang para sa Israel lang noon yan. Pero sa atin, iba na. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ayun, kaya pa dumating yung bagong tipan kasi nakakita ang Diyos ng kakulangan. Habang tumatanda ang lahi ng tao, dumadagdag ang kasamaan, kulang na yung 10 utos. Kaya pagdating ni Kristo, hindi 10 utos eh. Ang utos po, natutuparin natin ngayon, yung ipinalit sa 10 utos. Sapagkat sabi ng Diyos, gagawa siya ng bagong tipan. Kaya nga meron ng bagong tipan sa Biblia. Basahin natin ang 8:13 ng Hebreo, kapatid na Luz. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluman niya ang una. Kung sabihin niya yung bagong tipan, niluma na yung una. Kaya nga may lumang tipan, mayroong bagong tipan. Ang bagong tipan, yan naman ang kautusan ni Kristo, hindi yung kautusan ni Moises. Yan ang susundin natin ngayon, kapatid. Galatia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yan po ang batas ngayon, kautusan ni Kristo. Hindi na po 10 yan. Sa 10 utos, wala pong bautismo eh, walang binyar. Sa utos ni Kristo, may bautismo para hugasan ng kasalanan ng tao. Kaya magkaiba po yung 10 utos at saka yung kautusan ni Kristo. Yung 10 utos yan po yung sa panahon ni Moises. Likas na po yung panahon ni Moises, dumating na ang panahon Kristiyano, kaya ang utos na ating susundin ngayon ay ang kautusan ni Kristo. Bakit po kailangan pang mamatay ang isang tao? Bakit po hindi na lang siya manatili sa lupa upang sa ganun makakapaglingkod siya ng habang buhay sa Diyos o kaya sa halimbawa sa pamilya niya o sa tao? Halimbawa na mga pulis po kami, makakapaglingkod po kami ng matagal sa taong bayan. Yun po. Napakaganda nung tanong mo, kapatid, saka yung naiisip mo.
Dahil siguro maganda ang konsensya mo, di ba? Na mas maganda nga mabuhay ka ng 500 taon, 1,000 taon kang pulis, marami-raming magnanakaw ang mahuhuli mo, di ba, no? Pero ang tanong ko naman sa'yo, kapatid, lahat ba ng pulis mabuting pulis? Kung halimbawa naman ang pulis naman talagang, kumbaga, duhapang at saka ang tawag timawa, bubuhayin mo naman ng 1,000 taon. Napakarami namang maloloko ng pulis na yun, di ba ganon, kapatid? Magiging mapanganib din. Kaya ang sabi sa Biblia sa 9:27 ng Hebreo ganito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon, may paghuhukom pala. Bago ka mahukuman, mamamatay ka muna, itinakda ng Diyos yun. It is an ordinance of God. God ordained that man, appointed by God to man once to die, and after this, the judgment. Ano ibig sabihin, kapatid? Kaya ka nga mamamatay Kasi mayroong darating na judgment. After the judgment, saka ka na nga mabubuhay ng habang panahon. Meron ng eternal life. Ganito ibig kong sabihin, kapatid. Ang tao ngayon, nagkakasala. And because of sin, nakapasok sa tao ang iba-ibang mga sakit, iba-ibang problema, mga depekto sa buhay. Kung ikaw, kapatid, ay bulag, gugustuhin mo kayang mabuhay ng 1,000 taon na bulag? O kaya kung may rayuma ka, baka ikaw kung may rayuma, baka 1 buwan lang ayaw mo nang mabuhay pagka masakit na rayuma mo Dahil masakit talaga yung rayuma. Sino naman kaya may gustong mabuhay 1,000 taong may rayuma? No? Ang ibig ko sabihin ganito, kaya pumasok ang kamatayan sa tao, nagkaroon kasi ng depekto ang kanyang pagkatao. Sabi ng Diyos kay Adan, huwag kang kakain ng bunga na yun na binabawal ko sa'yo. Pag kumain ka, mamamatay ka, sabi ng Diyos. Bakit dumadating ang kamatayan sa tao? Dahil sa paglabag niya sa Diyos. Yung paglabag niya sa Diyos, yun ngayon ang naging dahil kaya siya nagkaroon ng mga kasalanan, mga sakit, mga failures, mga pagkabigo, sari-saring problema. Ngayon, kung sa gitna ng mga problemang ito, mabubuhay ka ng 1,000 taon, naku, palagay ko, kapatid, hindi mo magugustuhan. Pero kung mamamatay ka muna para pagpahingahin ka ng Diyos, tapos pagkatapos nun, maghuhukom. Pagkatapos ng paghukom, nakita kang tama, nakita kang matapat, bibigyan ka ngayon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nahukuman ka na naabsuelto ka na, hindi ka nagagawa ng masama, naabsuelto ka na. Ibig sabihin, mabuhay ka man na walang hanggan, may guarantee na hindi ka nagagawa ng masama. Pero kung halimbawa, pulis ka, mabait ka ngayon, naging sarhento ka. Medyo tumaas ang ranggo mo. Naging kornel ka. Mas mataas ang ranggo ko ngayon. O naging general ka. Lahat ng kapangyarihan nasa'yo. Is there a probability na maging corrupt ka, kapatid? Is there a probability na maging corrupt ka? O tinan mo, kung hindi mamamatay, ay nako masama ang mangyayari sa atin. Halimbawa, ang isang hari hindi na mamamatay. Na-tiyempo yung hari na yun masamang hari. Naku po, katakot-takot na pagdurusa ang gagawin sa bayan. Pakinggan mo sa 29:2 ng Kawikaan. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Nako pagka masama pala ang puno, ang bayan magbubuntong hininga, magsasaper. Ngayon, masabi mo sa akin, ba't hindi na lang pinabayaan ng Diyos na ang tao mabuhay ng mahaba, ba't kailangan pa mamatay? Kasi, yun balancing factor yon, kapatid. Ganito kasi, kaya ako sinasabing balancing factor.
para wag masyadong sumama ang masamang masama na, para wag masyadong sumama at walang maidamay na marami, at kung yun namang mabuti ay namamatay, alam mo kung bakit namamatay, kapatid? 57:1 ng Isayas. Pakibasa, kapatid na Luz. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam, at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Kaya pala naman pati matuwid na mamatay, pati taong mabubuti na mamatay. Kasi may possibility na yung matuwid madamay sa masasama. Kaya ang sabi ng Diyos, ang matuwid na mamatay para maalis siya sa kasamaang darating. Tinan mo, kapatid, ano? Para pala maalis siya sa kasamaang darating. Yung matuwid. Kaya pala ang tao, kahit mabuti na, namamatay pa rin. Kasi para maalis siya, may dumadating na masama, baka matalo na siya eh. Ganito kasi, tinan mo si Solomon, sa umpisa matuwid yun eh. Kaya nga binigyan ng Diyos ng karunungan yon, ng kayamanan. Matuwid kasi si Solomon. Alam mo nangyari nung tumanda na siya, kapatid. Pakinggan mo. Sa unang hari, ganito nakasulat sa Kapitulo 11, versikulo 4, kapatid na Daniel. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kaniyang ama. Yun. Maliwanag nung matanda na si Solomon, mahina na ang kanyang iniligaw na siya ng kanyang mga asawa para sumamba sa mga ibang Diyos, mga Diyos-Diyusan. Ganun ang tao kasi pag tumatanda na, kapatid, nang mihina na ang katawan, mihina na isip, kailangan muna mamatay. Bakit? Baka mailigaw ka pa eh. Kaya sabi sa Biblia, inaalis ng Diyos yung matuwid sa kasamaan na darating, kaya siya namamatay. Yun pala, preparasyon yun. Para huwag ka nang maimpluwensyahan pa ng kasamaan, para pag nabuhay kang mag-uli, kasi may pagkabuhay na mag-uli eh, para hukuman ng tao, baka doon mo na lang ipagpapatuloy yung buhay na walang hanggan sa isang lugar na hindi ka na pwedeng sumama, at yun ay sa piling ng Diyos. Makakapiling mo na ang Diyos at si Kristo, wala nang possibility sumama ka. Pero pag nasa lupa ka, kahit mabuti ka, may possibility kang sumama eh. Tinan mo si Adan. Di ba sumama si Adan, lumabag sa Diyos? Kahit mabait pa si Adan nung umpisa, lumabag siya sa Diyos eh. Yun ang possibility. Kaya nagtakda ang Diyos ng kamatayan. Isang dahil, para yung mabuti, mamatay na lang na mabuti. Para magbuhay siyang walang hanggan. Kasi baka kung humaba pa yung buhay niya, baka maano siya, baka ikaw pagka ikaw pulis na, hindi ka na SPO1, baka pag ikaw general na, hawak mo na yung pera ng armed forces, kung saan-saan mo nadalhin, para kung mahal ka ng Diyos, ang gagawin sa iyo ng Diyos, pagka ikaw major pa lang, kukunin na kita, baka mamaya sumama ka pa pag naging general ka. Ang tao kasi nakukurap. Kaya ang Diyos, pagka yung isang tao matuwid talaga, kinukuha niya rin. Pinapayagan niyang mamatay kasi para iligtas niya sa darating na corruption o sa darating na masama. Tapos, pag ikaw ay namatay na matuwid, pag nabuhay ka mag-uli, doon ka ngayon mabubuhay kasama ng Diyos na hindi ka na pwedeng gumawa ng masama dahil aprobado ka na eh. Yan ay ang karunungan na itinuturo ng Diyos. Ganito, kapatid, diyan kita ng simple example, You have to put on the candle, to blow the candle, to give it a longer life. Tama? Kaya pag pinapatay mo yung kandila, pinahahaba mo ang buhay ng kandila. Yun ang isipin mo, kapatid. Sana naunawaan mo ako. Hello po, Brother Eli.
Si friend ko kasi na Facebook. Tapos, nag-post siya doon na yung side nila kung bakit sila yung ganitong katanungan. Ito yung tanong po. Kung ipinagbabawal po ang paggawa ng rebulto at sa pagsamba sa mga ito, bakit may babasa sa Biblia, sa Exodus 25:18-22 at Joshua 7, verse 6? Ganun po. Yung pangalawang tanong ko po is, kung pinagbabawal po ang paulit-ulit na pagdadasal, bakit po mismo si Kristo ay paulit-ulit na nagdasal nung natutulog ang kanyang mga apostoles sa hardin? Actually, nakalimutan ko na po yung ano yung verse, pero meron pong nababasang ganun. Yan na po. Ali yun, kapatid, hindi pa ulit-ulit na nagdasal si Kristo. Hindi ganon. Nagdasal siya. Pagkatapos, bumalik siya doon sa mga apostol. Tinignan niya yung mga apostol. Natutulog, ginigising niya. Bumalik uli siya doon sa halaman ng Getsemani, nagdasal siya uli. Hindi kagaya ng inuulit-ulit, bagin ng Maria, walang katigil-tigil. Yung kay Kristo, hindi inulit-ulit sa isang pagkakataon. Hindi isang pagkakataon yon. Basahin natin 26:39. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring makakipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, rinawa ang iyong kalooban. Benta mo, hindi ulit-ulit sa isang pagkakataon. Pagkatapos niya manalangin, umalis siya, pumunta siya doon sa mga apostol, nakita niya natutulog, ginising niya, tapos tinuruan niya pa muna. Pagkatapos niyang maturuan, balik siya ulit sa Getsemani, nanalangin siya uli. Ganon din si Pablo. May mga panalangin siya, inuulit niya. Parang ako, inuulit ko rin. Bawa, sinabi ko ngayong gabi bago ako matulog, O Panginoon, salamat po. Pakiusap ko po sa'yo. Yung aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pakiingatan mo po sila. Sinabi ko yon 12:00 ng hating gabi na matulog ako rito sa Amerika. Nagising ako ng 4:00. Hindi na ako uli makatulog. Nanalangin ako uli. Pero may pagitang 4 na oras, 12:00 at 4:00. Panalangin ko uli, Panginoon, pakiingatan mo po yung aking mga mahal sa buhay. Inuulit ko, pero hindi doon sa mismong oras na yung kagaya ng ginagawa. Nanong oras din Baginong Maria. Mali yun. Bawal ni Kristo yun. Basahin natin. Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Huwag kayong nananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit lang, ulit-ulit ng oras din na yon. Pero kung si Kristo man, nanalangin siya, inulit niya, hindi nung oras din na yon. May mga interval. Gaya rin ni Pablo at ng ibang mga apostol. Gaya ko rin. Yung panalangin ko ngayon, pwede ko namang ulitin-uli yun eh. Pero hindi yung oras din na yun dahil ang Diyos makukulitan. Basahin mo nga uli, kapatid na Daniel 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. At saka si Kristo, kung umulit man, at saka yung mga apostol, may interval. Kayo naman wala namang interval, at saka yun din Napakaraming ulit. 10 Baginoong Maria, 10 sumasampalataya, kung ano-ano, 10. Parang masyado nang makulit, para bang bingi ang Diyos na hindi ka maririnig. Ganon. Kaya wag mo ipaparis yun doon. Pilosopya yan sa'yo na yan kapatid. Ngayon, yung isa pang tanong mo, kung pinagbabawal gagawa ng rebulto, bakit may mababasa sa Biblia sa 25:18?
Sino ba inutusan doon sa 25:18? Di ba si Moises? Yung ginawa niya, ano ba yung ginawa niya? Para sambahin? Hindi naman dekorasyon yun. 25:18 ng Exodo. At gagawa ka ng 2 kirubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang 1 kirubin sa 1 dulo at ang 1 kirubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kirubin sa 2 dulo niyaon. At ibubuka ng mga kirubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nilililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga Sino ang kirubin. kausap ng Diyos dyan? Di ba si Moises? Sino ang nagpapagawa sa kanya? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagpapagawa. Ano tinuturo? Tinuturo yung gagawin, larawan ng kirubin. Pero dapat bang sambahin? Para sambahin, luhuran? Talungin nga natin ang Biblia kung sinasamba yung mga anghel at ninuluhuran. Basahin natin ang Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng mga anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Kita mo, nung magpapatira pa si Juan doon sa harapan ng anghel, kasi yung kerubin, anghel yun Nung magpapatira pa, pinagbawalan ng anghel Basahin nga natin yan sa Bisaya. Ug ako nga si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita nining mga butanga. Ug sa pagkadungog ko at pagkakita, miyaob ko ako sa pagsimba sa tubangan sa mga tiil sa manulunda nga nagapakita kanako nining mga butanga. Ug siya miingon kanako, magmatnon ka nga dili magbuhat niya na. Ako masig kaulipon mo ug sa imong mga igsoon nga mga manalagna ug sa mga nagabantay sa pulong nining basahona, magsimba ka sa Dios. Ayaw nung anghel na lumuhod siya. Kayo naman pinapaluhod niyo yung mga tao sa anghel Nung magpagawa ang Diyos kay Moises nung larawan ng anghel para gawin dekorasyon sa luklukan ng awa, hindi para sambahin yon. Kasi kay Moises din sinabi, huwag kayong luluhod sa mga larawang inanyuan. Ayon. At yung salita, huwag kang gagawa, sa tao yun inuutos. Pag ang Diyos ang nagsabing gumawa ka, wala tayong question doon. Pinagagawa siya ng Diyos ngayon, tanungin ko sa iyo, mababasa mo ba sa Biblia, pinagawa ng Diyos ng larawan ni Maria, larawan ni Pedro, larawan ng mga apostol, meron ka bang mababasa noon? Wala naman Si Moises, kung gumawa, inutusan siya ng Diyos na gumawa. Kayo hindi naman kayo inutusan, gumagawa kayo Ang utos, huwag kang gagawa. Yun ang sabi sa tao. Yung ipinagawa niya kay Moises, hindi para pagsambahin. Hindi sinasamba yun kasi bawal sambahin ng anghel. Masama sa harap ng Diyos yan. Yan ang dapat mong maintindihan, kapatid na Samros. Sana naunawaan mo. Magandang gabi po, Brad Eli, at sa lahat po na nakikinig dito sa inyong programa. Ganon din sa iyo, kapatid. Itatanong ko lang po, Brother Eli, kung paano po ba, kasi po sa pang-araw-araw nating pamumuhay, nagkakasala tayo sa mga pamamaraang hindi naman natin nararamdaman, hindi po ba? Paano po natin... Hindi, kapatid, hindi iniaatang na kasalanan kung hindi mo nararamdaman o hindi mo sinasadya. Kaya lang sinasabing kasalanan kung alam mo. Paano ka magsakasala ng hindi mo alam? Pakinggan mo sa Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ang kasalanan, yung nalalaman, alam mo, pagka hindi mo naman alam, nagawa mo, pinapatawad ng Diyos yun Ang kasalanan talaga kasi yung alam mo. Pag hindi mo alam, paano kang aatangan ng kasalanan, di ba? Opo.
Bali po ang ibig kong sabihin, kung nagkakasala kayo sa ibang tao na hindi nyo nalalaman na nagkakasala kayo sa kanila, hindi nga pwedeng magkasala ka kung hindi mo alam eh. yung hindi lang po sinasadya. Bali, hindi naman po yun ang pinaka-point ko eh. Paano po natin malalaman kung sinusubok tayo ng Panginoon o tayo ay pinarurusahan na niya sa mga kasalanan nating nagagawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Ayun ang tanong mo. Paano malalaman kung sinusubok ka ng Diyos o pinaparusahan ka na? Opo. Alam mo kasi ganito kapatid, ang parusa hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Ang parusa pagdating pa ng paghuhukom. Yung nararanasan ngayon ng tao, yan ay maaaring pagsubok. Ha? Ngayon, ang pinaparusahan ngayon, yung mga taong nakakaalam ng katwiran, hindi niya ginagawa, yun, pwede siyang parusahan na ng Diyos dito pa lang. Makakaranas na siya ng iba't ibang masasamang bagay sa buhay niya. Pero, kung hindi mo naman alam ang katwiran, hindi ka niya paparusahan basta-basta, no? Pakinggan mo sa 8 ng Ecclesiastes, versikulo 11. Ito po ang sinasabi po sa talata, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Ayun. Yung parusa laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad yun ng Diyos eh. Kasi merong isang araw na nakatakda para ang Diyos magparusa sa mundo. Pero, kung alam mo na yung batas ng Diyos, sinasadya mo pa, maaaring dito pa lang makaranas ka na ng kanyang mga parusa, kapatid. Ganun po, ganun nga po eh. Kunwari, alam mo tanong mo, ang problema mo, paano malalaman kung pinaparusahan ka na o sinusubo ka? Opo. Kaya mo malalaman yan ay pagsubok, wala ka namang kasalanan eh. May dumadating sa yung ganon, pagsubok yun. Opo. Pero, kung alam na alam mo may kasalanan ka, ay may parusa yun. Ngayon, para parusahan ka naman, maganda ibig sabihin nun. Halimbawa, nagkasala ka, pinarusahan ka agad ng Diyos, ang ibig sabihin nun, anak ka niya. Kinikilala ka niyang anak, kaya kanya pinaparusahan. Nasa Hebreo yan, Kapitulo 12. Pakinggan mo sa versikulo 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Bakit? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ayun. At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ayun. Pagka kinikilala kang anak ng Diyos, dito pa lang sa lupa, hinahampas ka niya, pinaparusahan ka na niya para matuwid ka. Parang magulang. Di ba yung magulang, mahal niya yung anak niya, nagsugal, pinadapa, pinalo, para wag nang umulit. Ganon ang isang lingkod ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, maghanda ka dun sa parusang walang hanggang kapaparusahan. Ako po ay handog po sa Iglesia ni Cristo. Bali, ako lang po yung Iglesia ni Cristo na hindi po naniniwala na ang Panginoong Hesus po ay likas pong tao sa kalagayan. Gusto ko lang pong i-prove na tama po yung aking palagay na hindi po talaga siya tao dahil naguguluhan po kasi marami po kasing talatang ginagamit ang INC na nagpapatunay na si Jesus Christ po ay tao. So, meron din po akong mga talatang narinig na hindi po talaga siya tao. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos, binigyan po ako ng pangunawa tungkol po sa bagay na ito. Gusto ko pong ma-prove lang po dahil kayo lang po ang kapagbibigay po sa akin ng magandang sagot po sa bagay na ito. Naguguluhan po kasi ko. Ang totoo, kapatid, kung ikaw ay marunong mag-ugat-ugat, ang Biblia kasi nagtuturo ng mga ugat-ugat, mga origins, mga beginnings. Ang Biblia ganun eh. Kung babasahin mo Henesis 1:1, kapatid na Daniel,
Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tamo, ginagawan tayo ng Diyos ng awareness sa mga tinatawag na pasimula. Nang pasimula, nilikha niya langit, tapos ang lupa. Tama naman yon. Kahit sa siyensya, the universe is older than the earth. Sabi ng mga siyentipiko, ang universo is more or less 13.7 billion years old, while the earth is only 4.5 billion years old. Ito'y nasa informasyon sa siyensya. Pakibasa mo nga, Sis Luz. Opo, ito po yan. The estimated age of the universe is 13.77 billion years old, while the Earth is accepted by scientists to be around 4.5 billion years old. Ayon. Tama yung Biblia, no? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit o yung universe. Tapos, at ang lupa. Ba't sinabi at ang lupa? Much later na nagawa ang lupa. Mas matanda ang universo ng 9 bilyong taon kesa sa planet Earth. So, planet Earth is a new member of the host of heavens. At totoo yan, kapatid, ano? Kasi mismo ang siyensya nagsasabi, meron ng mga stars na sumabog na, may mga bituing sumabog dahil matanda na. Ang bituin, ang kanyang buhay, ayon sa siyensya, ay 3 hanggang 5 bilyon taon. 3 hanggang 5 bilyon taon. Pag naka 5 bilyon ang bituin, sumasabog na. Kuminsan, 3 bilyon, sumasabog na. Kaya ngayon, sa universo, may tinatawag na black holes. Yung black holes, yon ang pinanggalingan na lugar ng isang bituing sumabog. Yung black hole. Pakita mo yan. Isang bituin na sumabog, ang kanyang pinanggalingan lugar tinatawag na black hole. Napakatindi ng pressure dyan sa black hole. Kahit ang liwanag, hindi makakaraan dyan sa black hole. Marami yan ngayon sa universe. Nagpapatunay na ang Biblia nagtuturo ng umpisa, no? Bakit ba tayo napunta ron? Ang tanong mo, si Kristo ba'y tao o Diyos? Kaya tayo napunta, binibigay ko sa iyo ideya na ang Biblia nagtuturo ng mga umpisa. Ngayon, kailan ba nag-umpisa ang tao? Alam natin ang panahon kailan nag-umpisa ang tao. 15:45 ng unang Korinto. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Maliwanag, ano? Ang unang tao si Adan. Ayun, ang maliwanag, ano? Tandaan mo, kapatid, ang unang tao si Adan. Sa tadyang ni Adan nanggaling si Eva. Alam na ng marami yun eh. Kinuha ng Diyos ang isang tadyang kay Adan, samantalang siya pinatulog ng mahimbing, ginawang isang babae, binigay sa kay Adan. Kaya unang tao si Adan, sumunod si Eva. No? Basahin natin ang unang Timoteo 2:13. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. Si Adan ay unang nilalang, tapos saka si Eva. Di maliwanag, ano, ang chronology. Unang tao si Adan, sumunod si Eva. Sino ngayon ang sumunod? Sa Henesis 3:20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kaniyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Lahat ng nabubuhay na tao. Hindi kasama anghel diyan, kasi ang anghel nauna sa tao. No? Kaya ko sinasabing ang anghel nauna sa tao, nilalalang pa lang ng Diyos ang mundo, nagkakantahan na yung mga anghel. Kaya ang sabi, tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay na tao. Walang taong hindi galing kay Eva at kay Adan.
Ang unang tao si Adan, pangalawa si Eva, tapos lahat na ng sumunod. Si Cain, si Abel, si Seth, at lahat ng mga lahing sumunod, si Abraham. Ngayon, si Kristo, tao ba? Kung tao siya, dapat manggaling siya kay Eva at saka kay Adan, no? Tao ba siya sa katutubo ng kanyang kalagayan? Yung katutubong kalagayan, ano? Basahin natin ang 8 ng Juan sa versikulo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yun. Wala pa pala si Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon? Kasi kung ang pag-uusapan yung kanyang katawan, yung katawan ni Kristo, 30 taon lang siya mahigit nung siya ay mangaral eh. Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli. Yon. Nang magpasimulang magturo ang Panginoong Jesus, 30 taon siya. Kaya nung mag-encounter sila nung mga kaaway niyang mga Hudyo, sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Nagalak siya't natuwa. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung salitang ay ako nga, sa English, basahin natin ang kahulugan ng ay ako nga. Sa translation ng New Living Bible, basahin natin, kapatid na Daniel. Jesus answered, the truth is, I existed before Abraham was even born. I existed before Abraham was born. Bago pinanganak si Abraham, nag-i-exist na ako. Bakit? Ba't niya sinabing nag-i-exist na siya bago pa ipinanganak si Abraham? Kasinungalingan ba yon? O exaggeration ba yon? 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Di naman pala siya umiral lamang nung bago si Abraham eh. Umiral na pala siya bago natatag ang sanlibutan. Paano mo sasabihin tao yan? Ang unang tao si Adan, ang pangalawa si Eva. Paano mo nasasabihin tao ngayon yan? Umiral siya bago pa nagkasanlibutan. Wala pang tao. Ang tao kasi nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa lupa, wala pang planet Earth. Wala pa ang sanlibutan, ando na siya Ipinanganak na siya ng Ama. Kaya kay Kristo, nung nagsasalita siya, nasa lupa siya, may dalawang being, may dalawang kalagayan dun sa kanyang kalagayang nasa lupa. Ang isa doon, yung laman, yung katawan, pinanganak ni Maria yon, wala pang 50 taon yon. Pero sa loob ng katawan, nandun yung Kristo na anak ng Diyos, yung Berbo, na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan o bago pa nagkaroon ng mundo na pinanggalingan ng tao. Ayun. Yun ang dapat mong maintindihan doon.
dalawa ang nakalagay sa harap ng mga Hudyo. Isang katawan na wala pang 50 taon at isa namang espiritu na nasa loob ng katawan na yun ang anak talaga ng Diyos. Di ba si Kristo tinatawag anak ng Diyos, ano? Bakit? 2:7 ng awit. Pakinggan mo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nanganak pala ang Diyos. At meron sinasabi, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba siya ipinanganak ng Diyos? Yung araw na siya ipinanganak, kailan yun? 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun, bago ang sanlibutan naging gayon, pinanganak na siya ng Diyos. Alam mo ba kapatid yung prinsipyo niyan? Doon sa 3 ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 6, basahin natin kapatid na Daniel. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Yan, maliwanag yan, ano? Ang Diyos ay espiritu, ang Ama. Diba, alam mo yon? Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Tama ba yon? Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Tama. Nasa Biblia yun eh. Ngayon, yung Diyos na espiritu, nanganak yun. Ano, pinanganak niya. Ang sabi ni Kristo, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So yung Diyos na espiritu nanganak, ang ipinanganak niya, ang anak niya, espiritu rin. Natural yun. Ang anak ng kabayo, kabayo. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng espiritu, espiritu rin. Ang Ama ay espiritu. Nanganak siya. Kailan siya nanganak? Bago ang sanlibutan na inatatag. Di nanganak na siya in the spirit world. At ang kanyang anak, yung nga ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos na espiritu, nung kailangang suguin sa lupa, nagkaroon ng katawang tao. Yung katawang tao na yon, yun ngayon ang ipinaglihi ni Maria. Dapat maintindihan mo yon. Yung katawang tao ang ipinaglihi ni Maria. Hindi yung anak ng Diyos ang pinaglihi ni Maria. Dahil wala pa si Maria ng anak ng Diyos. Ipinanganak na niya yung kanyang anak na espiritu ring kagaya niya. Siyempre, ang pinanganak ng laman, laman. Ang pinanganak ng espiritu, espiritu. Yung amang espiritu, nanganak, espiritu yung anak niya. Nung kailangan suguin sa lupa, para mapakinggan siya ng mga tao, naghanda ang Diyos ng katawan ng tao para doon tumahan yung kanyang anak na espiritu. Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yun, pagpasok niya nung anak ng Diyos, pagpasok niya sa sanlibutan, bakit pumasok siya sa sanlibutan? Hindi naman kasi siya taga rito eh. Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Hindi nag-umpisa yung anak ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, nung pumasok siya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Bakit? Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa Diyos. Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa krus. Yung katawan na yon, yun ang gagamitin niya sa pangangaral para marinig siya ng tao. Yung katawan na yon ang ipinanganak ni Maria. Yun yung tinuli. Yun ding katawan na yon ang nagutom, nauhaw, napagod, at finally, namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, abay, espiritu yon. Yun yung anak ng Diyos na wala pang mundo, ipinanganak na ng Diyos.
Dapat mong maintindihan, kapatid, ano? Kaya pagkakausap ng mga Hudyo si Kristo, hindi nila maintindihan dahil dalawang bagay ang nasa kanya na hindi nila naintindihan. Eto tayong mga tao, meron din tayong dalawa Para maintindihan mo, lalagay ko sa atin. Sa'yo, sa akin, tayong lahat. Meron din tayong dalawa sa atin Sabi ni Pablo, 2 Korinto 4:16, pakinggan mo. Kaya nga, hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayun, meron tayong pagkataong labas, meron namang pagkataong loob, no? Yung pagkataong labas, pahina ng pahina, sabi ni Pablo, tumatanda. Pero yung pagkataong loob, lalo pang lumalakas, nagbabago araw-araw. Tayong mga tao nga, meron tayong dalawang kasyangaan Meron tayong dalawang kalagayan Nasa loob at saka nasa labas. Di ba, kapatid, kung naintindihan mo ang ibig kong sabihin, meron tayong espiritu at meron tayong laman. Yung laman, yun yung pagkataon labas. Yung espiritu, yun yung nasa loob. Ano ibig kong sabihin sa'yo? Ang hindi alam ng mga Hudyo, pagkausap nila si Kristo, dalawa ang nagsasalita. Dalawa. Para maintindihan mo lang, kapatid, medyo malalim na ito Sabi ng Biblia, nang pumasok siya sa sanlibutan. Hindi mo ba papansinin yun? Pagpasok niya sa sanlibutan, bakit papasok siya? Hindi siya dito nag-umpisa Saan ba siya galing? Basahin natin kung saan galing ang Panginoong Hesukristo. Sa 13:3 ay ganito nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Asan ba ang Diyos? Di ba nasa langit? O basahin natin sa 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Meron bang taong nag-umpisa sa langit? At ba't naman niya sasabihin bumaba siyang mula sa langit, kung galing lang siya sa tiyan ni Maria. May galing sa tiyan ni Maria, meron namang galing sa langit. Paano nagkita? Basahin uli natin ang 5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, alin ang pumasok sa sanlibutan? Di yung galing sa langit, nung makapasok na, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Di yung katawan dito nag-umpisa sa lupa. Alin yung katawan? Yung ipinanganak ni Maria. Kaya dalawang entity yun Isang galing sa langit at isa namang nag-umpisa sa lupa sa tiyan ni Maria. Yun ngayon ang bumuo nung tinatawag na Hesukristo. Na tinatawag kung minsan anak ng Diyos, kung minsan tinatawag namang anak ng tao. Bakit? Dalawa kasi yung daladala niya Yung isang galing sa langit at yung isang nag-umpisa sa lupa. Yan ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Eto, sabi mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Hindi nila maintindihan. Bakit? Talaga naman kasing wala pa 50 taon yung katawan pinanganak ni Maria, 30 lang, mahigit ang sabi ni Kristo, bago pinanganak si Abraham, ako nga, ibig sabihin, sa kanya, mayroong kasyangaan, may entity na wala pa si Abraham, na umiiral na. At yun yung anak ng Diyos na ipinanganak niyang espiritu. Naintindihan mo, kapatid na Alberto? Opo. Meron pa po sana pong isang tanong pa, Brother Eli. Kung ganun po, dalawa po ba talaga yung Diyos o isa lang po talaga? Kapatid, ganito.
Si Eva galing kay Adan. Tama? Tama ba? Opo. Kaya, ang bilang ng Biblia sa dalawa, isa lang. Kasi galing din naman si Eva kay Adan eh. Although dalawa sila physically, pero isa sila spiritually kasi galing si Eva kay Adan eh. 19:4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung dalawa, isa lang yun eh, si Eva at si Adan eh. Dalawa physically, pero isa lang yun. Bakit? Kasi galing si Eva kay Adan. Ganon din naman si Kristo. Sa Juan 1:18, ganito nakasulat. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, ng umpisa, nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Pero dumating yung panahon na yung anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Kaya galing din sa kanya yung anak eh. Bahagi ng kanyang kalagayan yon. Nasa sinapupunan ng Ama yon. Kaya hindi ka dapat na patangay sa katangahan na nagbibilang, ang binibilang ay ang Diyos. Huwag mong bilangin ang Diyos, walang bilang yun, infinite yun eh. Hindi ka pwedeng mag-subtract at saka magdagdag o mag-addition sa infinite. Pakita ko sa iyo 1 infinity plus 1 infinity is 1 infinity. Isang walang hanggan at isa pang walang hanggan, walang hanggan pareho yon. Hindi mo pwedeng bilangin yung walang hanggan. God is infinite. Tayong mga tao, finite tayo. Kaya mo nabibilang eh. Pero yung infinity, hindi mo pwedeng bilangin yon. Paano mo bibilangin yung infinity, yung walang hanggan? Pwede mo ba sabihin, isang walang hanggan at saka isa pang walang hanggan? Pag walang hanggan talaga yun. Paano mong di-divide sa dalawa eh? Walang hanggan yun. You cannot say 1 infinity plus 1 infinity. Infinity nga yun eh. How will you divide it? How will you quantify it? Are you going to quantify something that is infinite? Lalagyan mo ba ng bilang ang isang bagay na walang hanggan? Hindi dapat ganon. Kaya yung ama at anak, parehong walang hanggan yun eh. Ba't mo pagbubukurin? Pareho nga silang walang hanggan. Hindi pwedeng pagbukurin yung parehong walang hanggan. Pwede mong ibukod yung may hanggan sa walang hanggan. Pero yung walang hanggan at walang hanggan, paano mong pagbubukurin? Isa lang yun. Ganon ang ibig ko sabihin. And sabi ka ng Biblia, isang Diyos. Tanggapin ko, sabi ng Biblia, isang Diyos. Ano naman ang sabi ni Kristo? 10:30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Wala palang nalalabag naman eh. Kahit nabilangin mo eh. Ako at ang Ama ay iisa. Walang nalalabag. Sabi mo, iisa lang ang Diyos. Iisa pa rin naman. Kahit silang dalawa, isa pa rin sila eh. Bakit isa? Yung Ama, kapareho ng anak sa pagka-espiritu. Yung anak, kapareho ng Ama sa pag-iisip. Yung anak ay kapareho ng Ama sa prinsipyo, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit. Magkapareho sila eh. Kaya iisa lang sila. Parang halimbawa, ang mga Kristiyano, pagka tayong lahat magkakadiwa, ano ang tawag sa atin ng Biblia? 3:28 ng Galacia. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man,
sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Makilala ka nila, iisang Diyos na tunay. Ilan ka? Iisa. Lahat ng Kristiyano, iisa rin eh. Oh. Hindi isa, iisa. May emphasis, iisa. Kasi pag isa lang, hindi masyadong emphatic yun eh. Pero pag sinabing, iisa, only one. Lahat ng Kristiyano, pati ikaw, pati ako, tayong lahat eh. Pagka tinanggap mo si Kristo, iisa lang tayo eh. O magbibilang ka pa ba ngayon? Sasabihin ba kay San Pablo, mali ka. Kasi ako at saka si Brother Eli, dalawa kami. Sabi ng Biblia, iisa tayo eh.